Bakbakan ng Koshigaya Alphas at ng Yokohama B Corsairs ngayong araw. Kay Soto napa-assist, magandang pasa ang naibigay sa kanyang kakampi, sakto ang timing, puntos para sa kanilang team. Hindi rin nagpahuli si Kay Soto sa pagkuha ng rebound. Medyo marami nga ring rebound plays si Kay Soto laban sa team ng Yokohama B Corsairs sa game na ito. Ito rin ang kanyang unang laro noong bumalik nga siya mula sa malalang injury. Mas malakas na Kay Soto naman ngayong araw ang makakalaban ng Yokohama B Corsairs dahil na rin sa nakapag-adjust na ang ating big man. Hindi na kagaya noong una nga nilang nakalaban itong si Kay Soto. Isa pang Pinoy player natin sa Japan B1 B-League na naglalaro para sa team ng Yokohama B Corsairs ay itong si Manong Kiefer Ravena. Maganda rin ang laro para sa kanilang team. Mahaba-haba nga rin ang naging break ng Japan B1 B-League. Halos 2 linggo na walang laro at ngayong araw nagbabalik na sila. Sunod-sunod na ang kanilang laro. Sa huling 2 laro ng Koshigaya Alphas ay talo sila laban sa team ng Nagoya Diamond Dolphins at kulang nga rin ang kanilang mga players. Walang Jarrell Martin noon at itong si Domboya naman kababalik lang mula sa injury tapos sa labas pa ang kanyang laro. Para sa atin mas maganda pa rin ang Kay Soto Jarrell Martin combo dahil na rin sa mas puro ang pagiging sentro ni Jarrell Martin at lumalabas naman talaga ang pagiging stretch for ni Kay Soto. Maraming magagandang plays ang Kay Soto at Jarrell Martin combo at mas nagagawa ng Koshigaya Alphas na manalo sa kanilang mga laro kung sila nga ang ginagamit ni Coach Chanzai. Kasama na nga rin itong si Anthony Clemons naman sa guard position. Kapag maganda rin ang shooting ng mga guards ng Koshigaya Alphas kahit na malakas na team pa ang kalaban ay nagagawa nilang manalo. Hindi nga lang ganoon kakonsistent ang kanilang 3-point shooting at kung madalas na nagmimintis nga rin ang kanilang tira, ang nagiging resulta ay talo sila sa kanilang laro. Hindi sasapat ang Kay Soto lamang sa loob ng paint, kailangan rin ang magandang laro ng mga guards ng Koshigaya Alphas. Key points tayo para sa team ng Koshigaya Alphas para sila ay manalo. Una na dito ang pagiging available ni Jarrell Martin. Kung maglalaro siya kasama si Kay Soto, mas maganda ang chance ng Koshigaya Alphas na manalo kontra sa team ng Yokohama B Corsairs. Dahil na rin sa mas purong sentro ang galawan ni Jarrell Martin at nagiging stretch for nga itong si Kay Soto. Kay Domboya naman tayo, mas marami siyang laro sa labas. Dito siya kumukuha ng buwelo at walang mapasahan si Kay sa ilalim. Kapag na double team na siya, hindi kagaya ni Jarrell Martin nakaabang rin sa loob ng paint. Palitan sila ni Kay Soto sa pagpwesto dito para sa mga high-low inside plays. Yung shooting nga rin ng Koshigaya Alphas sa 3-point area kailangan natin na makita ngayong araw. Malaking factor nga rin ang depensa. Dapat maging malakas ang team ng Koshigaya Alphas sa depensa sa loob ng paint at ganoon rin sa perimeter o 3-point area. Kung kumpleto nga rin ang lineup ng Koshigaya Alphas, prediction natin sila ang mananalo sa laro nila ngayong araw. Kung wala namang Jarrell Martin, mahihirapan na naman si Kay Soto sa loob ng paint. Iipitin siya ng malalakas at malalaking import ng Yokohama B Corsairs at nakita natin kung gaano rin nahirapan si Kay Soto sa laro nila laban sa kompletong frontline ng Nagoya Dolphins habang itong si Kay ay nag-iisa nga sa loob ng paint. Pocket pass, almost lost it. Inada, not realizing that